Magandang hapon po. Maaksyon ang pagtugis at pag-aresto sa tatlong suspect na bahagi umano ng malaking grupo ng robbery hold-up sa Luzon. Sugatan sila ng makipagbarilan sa mga pulis sa toll booth ng North Luzon Expressway. Panoorin ang mga nahulikam na tagpo sa pagtutok ni Jamie Santos. Dinig ang sunod-sunod na putok ng baril sa kuhang ito ng isang netizen sa Bukawi Toll Plaza ng North Luzon Expressway mag-aalas 6 ng hapon kahapon. Makikita rin ang mga unipermadong lalaki. Hagip din sa dashcam video ng isang motorista ang pagsulpot ng mga taga-SWAT na nakikipagbarilan sa kanilang target. Matapos ang ilang minutong engkwentro, na-corner ng pulisya ang van ng mga suspect. Tadtad ito ng mga tama ng bala. Sugatan ng tatlong suspect na nakasagupa ng mga taga-Police Regional Office 3. Dalawa sa mga suspect ang nakapiit na sa Bukawi Police Station habang nasa ospital pa ang isa. Sinusubukan pa namin silang makuna ng pahayag. Ayon sa pulisya, sangkot ang mga suspect sa mga serye ng pagnanakaw sa ilang mini-mart sa Pampanga, Tarlac, Pangasinan at Batangas. Sila ang hinihinalang nanloob sa mini-mart sa Victoria na nahulikam nitong madaling araw ng June 24. Pumarada sa tapat ito ang van lula ng mga magnanakaw na pinilit buksan ang roll-up door. Saka pinunterya ang electric box para mapatay ang CCTV nito. Nitong June 22, nakunan din ng CCTV ang kaparehong van sa Magalang, Pampanga, kung saan isa ring convenience store ang nilooban at natangayan ng 700,000 pesos na kita. Nagkaroon tayo ng follow-up operation at sila po ay na-track natin, no? At sinundan ng ating mga tauhan at nagkaroon na tayo ng dragnet operation na nagresulta po ito sa armed confrontation. Armado to at sila ay bumibiktima at lumalakad na walang mga armas at siyempre na-alerto sila dahil ang ating kapulisan ay nakapwesto na sa lahat ng exits ng NLEX at dito nga natin naabutan dito sa lugar na ito. Na-recover sa mga suspect ang isang caliber 45 pistol at isang 9mm pistol, pati 3 granada, isang flashbang, 7 sachet ng hinihinalang shabu at 6 na pakete ng hinihinalang marijuana. Ayon sa Bulacan Police, mula sa malaking grupo ng robbery hold-up sa Calabarzon at Central Luzon ang mga suspect at naghahasik din sa NCR at ilang bahagi ng Region 1. Mayroon din silang ninakawan sa parte ng Region 1 at dito po sa NCR po. Palipat-lipat po sila. Inaalam pa ng pulisya kung may iba pa silang kasabwat at kung sangkot din sa iba pang pagnanakaw sa ibang bahagi ng bansa. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Kritikal ang kondisyon ng isang babaeng 15 anyos matapos pagsasaksakin ng dati umano niyang kinakasama. Ang 26 anyos na suspect, nabuntis umano ang biktima noong 13 anyos pa lang siya. Nakatutok si Gabriel Gonzalez. Pasado alas 8 ng gabi noong Huwebes, naglalakad ang 15 anyos na babaeng ito kasama ang isang lalaki sa AFP Road, Barangay Holy Spirit, Quezon City. Nang biglang sumulpot ang isang lalaking may hawak na kutsilyo at inatake ang babae. Nakatakbo pa ang babae palayo pero sinundan siya ng lalaki. Narinig ang mga sigaw sa di kalayuan. Sakto namang dumaan ang mobile ng Barangay Holy Spirit at agad nirespondehan ng kaguluhan. Maya-maya pa, inaakay na ang babae papunta sa barangay mobile. Ang menor de edad na babae, inundayan ng saksak ng lalaking dati niya palang ka-live-in. Sa investigasyon ng pulisya, pinaghiwalay ng magulang ng biktima ang dalawa dahil menor de edad pa ang babae. Minasama umano ito ng sospek na 26 anyos kaya humantong sa pananaksak. Dahil hindi na sila nagsasama, parang gusto makipagbalikan ng lalaki sa kanya, ayaw na rin ng babae. Pinuntahan siya ng lalaki na ex-living partner niya nga. Nagkaroon sila ng di pagkakaunawaan hanggang sa nasaksak siya nung suspect. Nasa ICU pa ang biktima dahil sa mga saksak sa muka at balikat. 100 kilos! Sa follow-up operation, natunto ng sospek na natutulog sa labas ng bahay sa Matandang Balara.
Ayon sa sospek, matinding selos ang mitya ng krimen pero hindi ang kanyang ex-live-in partner ang kanyang target, kundi ang lalaking kasama nito noong gabing mangyari ang insidente. Siguro di ko na nakontrol sarili ko, sir. Doon, di ko na alam na pinagsaksak ko na pala siya. Sorry siya nga ang nagawa ko kasi dala lang talaga ng selos, paghihimutok. Desidido ang nanay ng biktima na magsampa ng kaso laban sa sospek. Critical pa po yung anak ko. Kailangan po makulong siya talaga. Galit rin siya sa sospek dahil nabuntis niya ito noong 13 anyos pa lang ang biktima. Yung anak ko po, 13 years old pa lang po yan. Tinangay niya po yan, dinala po ng Samar. 3 beses po yan nangyari. Nung nabuntis, napasubo na po ako. Kumbaga pinanindigan ko na po. Pero ayaw po ng magulang eh. Nakakulong na sa QCPD Station 14 ang sospek na maharap sa reklamong paglabag sa Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004, statutory rape at frustrated homicide. Gabriel Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Matapos ang big-time rollback nitong Martes, taas presyo na naman ang sasalubong sa mga motorista sa susunod na linggo. Ayon sa isang source sa oil industry, papalo ng 2 piso kada litro ang taas presyo sa gasolina. Piso naman sa kada litro ng diesel. Nauna lang sinabi ng Oil Industry Management Bureau ng Energy Department na hindi consistent o pabago-bago rin ang presyohan ng krudo sa world market ngayong linggo. Tila hindi napahinga sa malalakas na pagyanig ang Mindanao ngayong buwan. Kagabi po, magnitude 6.5 na lindol ang gumimbal sa mga residenteng hindi pa rin nakakabangon sa matinding lindol noong June 8. Mula sa Davao City, nakatutok live si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Jandy. Ivan, hindi pa man lubusang nakakabangon ang mga naapektuhan na magnitude 7.8 na lindol sa ilang lugar sa Mindanao. Muli na naman silang niyanig ng magnitude 6.5 na lindol kagabi. Nang yumanig ang magnitude 6.5 na lindol kagabi, nabalot ng takot ang pamilyang ito na lumabas na sa kanilang bahay sa Fatima Uhaw, General Santos City. Nagyakapan sila sa labas ng bahay habang inuuga ng lindol. Wala namang nasaktan sa kanila. Ang bata namang ito, mabilis na binuhat ang nakababatang kapatid sa lumabas ng bahay kasama ng 2 pa niyang kapatid. Sa Glan, Sarangani Province, mabilis na napabalikwas mula sa pagkakahiga ang babaeng yan at napatakbo palabas ng bahay. Alas 7:34 kagabi, tumama ang magnitude 6.5 na lindol na ang epicenter ay sa 70 kilometers southwest ng Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. Bukod sa General Santos City, naramdaman ang pagyanig sa ibang bahagi ng Sarangani Province, maging sa Davao City, pati sa South Cotabato at Davao Occidental. Relax lang! Alam mo, Karatol! Pinakwit tayo na po! Apektado rin ang Sultan Kudarat, Davao del Sur, Zamboanga City, Basilan, Davao de Oro, Maguindanao del Norte, Lanao del Norte, Sulu at Bukidnon. Ayon sa Sarangani MDRRMO, walang naiulat na sugatan. Gayunman, may isinugod sa ospital dahil sa panic attack. Marami pa rin ang namamalagi sa mga evacuation centers sa Sarangani Province, Davao Occidental at General Santos City. Ang ilan ay nakikituloy muna sa mga kamag-anak. Andyan pa rin yung takot dahil sa nararamdamang aftershocks. Yan muna ang latest mula rito sa Davao City. Balik sa inyo. Ingat, daghang salamat, Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Nailibing na po sa Nigeria ang Ateneo student athlete na si Divine Adili. Inilagak po ang mga labi ni Adili sa kanyang hometown. Si Adili at ang kanyang teammate na si Rene Baterbonia ay parehong nalunod sa gitna ng kanilang training sa Dipacunao, Aurora noong June 8. Nitong Miyerkules ay nailibing na rin si Baterbonia sa Agusan del Sur.
Inirekomenda ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na kasuhan ng paglabag sa Anti-Hazing Act ang coaching staff ng Ateneo Blue Eagles, kabilang si resigned head coach Tab Baldwin. Kaugnay naman sa trahedyang sinapit ni Baterbonia at Adili pati na sa school shooting sa Tacloban, inatasan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga ahensya sa mga sektor ng edukasyon at kalusugan, pati na ng mga LGU at pulisya na palakasin ang mahakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral, lalo na sa eskwelahan. Kailangan maprotektahan ang ating mga kabataan. Maprotektahan laban sa karahasan. Maprotektahan laban sa kapabayaan. Maprotektahan laban sa panganib. At maprotektahan laban sa mga tahimik at pinagdaraanan at pasaning dinadala ng marami sa kanila.